napakarami pong mga announcement, mga pagbabago sa ating gobyerno Yes po. tungkol po sa mga policy na kanilang ipinatutupad patungkol po dito sa pagkakadeklara ng nationwide state of health calamity, mga kaibigan, no? Katulad ng nangyayari kapag may kalamidad. Unang-una na nga po, yung mga nasa media naguguluhan din sapagkat nagpatupad sila na ito daw pong mga nasa media kinakailangan pang kumuha ng accreditation mula sa PCOO sa Malacanang, mga kaibigan. Kaya't atubili kami na lumabas ng bahay sapagkat baka mamaya ay hindi rin kami makarating doon. Unang-una, yung pong mga sinet up na checkpoint ay hindi po yata maayos ang pagkaka-set up ng mga checkpoint, mga kaibigan. Kaya't napakahaba ng pila. Kung matatandaan ninyo ito rin yung sinabi natin, mga kaibigan. Ito rin ho yung sinabi natin na sa ilang nakaraang programa natin na kapag ka pinatupad na yung pong lockdown at yung checkpoint, ay tiyak na magkakaroon ng matinding traffic. Sapagkat sentido común kaya lahat ng sinasabi natin, nangyayari po, hindi dahil sa tayo ay manghuhula. Hindi rin dahil sa tayo ay magaling. Kung hindi, yun po sentido común mga kaibigan. Lalo-lalo na ngayon na ang gobyerno natin at ang ating bansa ay ngayon lang dumaan sa ganitong klase ng pagsubok, mga kaibigan. Kaya ang ating pamahalaan mukhang hindi masyadong napaghandaan, patupad lang sila ng patupad ng mga tuntunin. Subalit, mga kaibigan, hindi muna gaanong pinag-aralan bago ipatupad. Well, nandyan na ho yan mga kaibigan Wala ho tayong magagawa, wala na tayong magagawa, mga kaibigan, kung hindi ang sumunod na lang tayo sa mga ipinatutupad na tuntunin. Pero kailangan din nating iparating sa gobyerno yung mga epekto ng kanilang mga ipinatutupad na patakaran upang ang mga mamamayan ay hindi ho nalilito. Kasi unang-una, delikado na nga itong kalagayan natin. Ang masama pa, nalilito ang tao dahil sa pangamba na sila ay magkakasakit. Yun isang malaking problema na yun. Nahahaluan pa ho ang nakakasama pa yung hindi mga masyadong pinag-aaralan munang mabuti kung ano ang dapat na gawin ng ating gobyerno, mga kaibigan, bago sila magpatupad. Halimbawa, kamukha nung checkpoint. Hindi ba ang kauna-unahang deklarasyon dyan lockdown tayo sa Metro Manila? Ang ibig sabihin, yung Metro Manila, yung buong Metro Manila, yun naka-lockdown sa mga borders nito o hangganan nito, yung mga boundaries nito, papasok at palabas sa mga katabi nating lalawigan. Halimbawa, ano ba mga katabi nating lalawigan? Ano ba ang hangganan ng mga ng Metro Manila? Nandiyan ang Rizal, nandiyan ang Laguna, nandiyan ang Cavite, nandiyan ang ano tinatawag dito? Yung ito, pakisagot mo lang yung pong hangganan ng ano pa ba yung hindi natin nabanggit? Lahat ng borders ng ating pong Metro Manila. Ang masama po, naglagay ng checkpoint. Halimbawa, dito sa south, papuntang Cavite, at palabas ng Cavite.
akalain ninyo isinelyo nila yung pong yung Cavitex dito sa toll gate ng Cavitex. Lintik po ang nangyari, di ba ganun din ang nangyari sa North Luzon Expressway, mga kaibigan. Hindi naman kinakailangang dun i-set up yung pong checkpoint. Napakarami kasing lalagusan mga kaibigan. Sasabihin nila, pwedeng magdaan ng tao kasi yung Cavite ngayon, meron silang daanan papunta rito sa Las Piñas banda, no? At saka pagitan ng Las Piñas at saka ng Alabang, Muntinlupa. May mga subdivision dyan, yung ang labas mo daang hari na. Di doon sila maglagay ng checkpoint. Hindi ba? Para hindi sila para hindi lahat, pati yung mga taga Las Piñas, halimbawa, magagaling dito, magagaling ng Parañaque, hindi napasama sana doon sa napakahabang pila. Kaya nagka-lechi-lechi po ang pagpapatupad. Talagang mauuwi sa basag ulo talaga yon. Lalo na nung unang araw ng pagpapatupad po niyan, mga kaibigan. Talagang ang patutunguhan nun magtatalo talaga ang daming puna. Ang nagsasagawa mismo nung pagkuha ng thermometer, mga kaibigan, nung yung itinututok na thermometer sa ulo, nagsasagawa pulis at saka militar Hindi naman sila doktor mga kaibigan. Dapat meron ding mga nakatalagang mga may kaugnayan sa sa ospital, katulad ng doktor o kaya ng mga nurse. Ang military ay nandoon lang para sa kaayusan. Hindi ho ba? Kaya nangyari, maraming kalituhan. At saka yung wala sa timing, yung pong mga pagpapatupad ng pagsuspinde sa mga transportation. Kaya ang nangyari po, yung ating mga kababayan, kawawa naman, napakaraming naglakad. Mga kaibigan, hindi makasakay, inabot ng maghapon, nasa karsada. Yan nga ho dahil dyan sa maling mga pagpapatupad. Anyway, sabi ko nga, nandyan na ho yan, mga kaibigan. Kaya wala na tayong magagawa kung hindi. Wala rin naman tayong magagawa kasi kung ano gustong gawin ng gobyerno, yun ang ginagawa nila Nagkakaroon tuloy ng mga trial and error. Hindi natin ito sinasabi dahil para batikusin ng gobyerno, kundi maiparating sa kanila. Malaman din naman nila kung ano ang epekto sa taong bayan ng mga pinatutupad nilang tuntunin. Halimbawa, ito, tatapatin ko na kayo, mga kaibigan. Alam ho ninyo, yaang ipinatutupad na kuwan ngayon, mga patakaran ng ating pamahalaan, parang parang baliwala. Ano ba ito? Naka-live pa ba ako? Hindi na. Hindi na yata Tignan mo nga ito kung naka-live pa ba ako. Mga kaibigan, halimbawa, alam nyo kung ba tayo nagka-problema. Ngayon, may lockdown tayo. Yung lockdown, nanganak pa ng panibagong lockdown. Bukod sa lockdown ng Metro Manila, nag-lockdown na rin itong mga lungsod sa loob ng Metro Manila. Halimbawa, Las Piñas, hindi ka na pwedeng pumunta sa Parañaque. Yung Parañaque, hindi na pwedeng pumunta sa Las Piñas. Yan ang nangyari ngayon Nagka-lechi-lechi, mga kaibigan Ngayon, hindi ba lockdown dito ka lang naman talaga sa Metro Manila pupunta para hindi mapinsala yung mga dapat na gawin. At saka kung meron talagang, hindi naman masama yung pinatutupad ngayon, okay lang lahat yan okay lang sa atin Nando doon sa mga sa pamamaraan tsaka yung timing, mga kaibigan. Yung timing na ng pagpapatupad nila. Halimbawa, kamukha nung yung pong mga papasakay ng eroplano na lalabas ng bansa. Akalain ninyo,
pinagsamantalahan ng mga airlines, lalo na itong Philippine Airlines, mga kaibigan. Ha? Dahil po sa paniningil nila ng rebooking fee. Ayan o nangyari, mga kaibigan. Ano ba ito? Naka-live pa ba tayo? Yes po. Kasi iba nakikita ko rito sa kwan na lumalabas dito sa kwan sa... Ngayon, mga kaibigan, ang dami nagreklamo dahil sa exorbitant fees na sinisingil nila para sa rebooking ng mga ticket. Kaya nagwala yung ibang mga kababayan natin na paalis na sana ng bansa. Yun naman, yung mga residente yun sa ibang bansa. Pero, asan ang gobyerno ron? Mga kaibigan, nasan po yung gobyerno natin doon? Bakit hindi nila kinastigo itong mga walang hiya rito sa Philippine Airlines? Narinig ko pa nagsasalita yung spokesperson nila na si Shelo Villaluna na walang sisingilin. Bakit naningil? Bago ho yun mga kaibigan, bago ho nangyari kasi biglang-bigla yung pagpapatupad binigyan lamang ng 72 hours, mga kaibigan. Di syempre nagkagulo. Dahil nga po hindi nila alam na bibiglain yung pong pagpapatupad ng ano ba tawag mo ron, yung pag-alis at pagpasok ng mga eroplano dito po sa ating bansa. Wala namang masama doon na gawin lahat yan. Alam nyo kung bakit nangyari lahat yan? Una, nangyari lahat yan sapagkat hindi ginawa ng gobyerno yung una nating mga sinasabi. Yung ating kayo, nalalaman nyo yung kayong mga nakasubaybay dito. Hindi nila agad ginawa yung mga bagay na yan. Halimbawa, yung pagsasara sa mga eskwela, sabi natin, di ba, gawing cluster, i-cluster nila yung pong mga yung pong suspension ng klase. Kung puro eskwela muna. At habang yon ay suspendido ang mga klase, dapat ay ang ginawa nila, pag matatapos na yung suspension, yun namang ibang sektor, halimbawa mga negosyo naman. Pero habang nakasuspend, yung pong mga paaralan at kung ano-ano mang mga establishmento pa, dapat yun may activities na ginagawa ang gobyerno Di ba? Sabi nga natin, yung parang fumigation, yung disinfection ng mga facilities o yung mga lugar para masigurong malinis po yun at ligtas na puntahan ng mga tao. Hindi ko kasi nagawa kaagad yun. Inantay nila Dapat nung nakita na natin yung ginagawang hakbang ng Japanese. Yung mga Japanese kung ano yan maagap Ang katunayan ito, babalita ko sa inyo, hindi pa nga lang kumpirmado, pero ito ay nasa online news, balita, na sinasabi nila na yung naimbentong gamot para sa ibang sakit noong 2014 ng bansang Hapon, nakakagamot daw dito sa COVID-19. Katunayan, yung pong mga pinainom nitong gamot na ito, 97% ang gumaling. Mamaya babasahin ko sa inyo yung balita. Pero tuloy tayo dito. Yun nga, ang unang pagkakamali ng gobyerno, nagyabang kaagad. Yung kayabangan ng nauna. Walaan niya yan kasi mainit dito sa Pilipinas. Ba't mo isipin nyo, hindi mo ba ang talagang pinakamabisang paraan yung prevention? Nung nakita mong naging mabilis ang pagkalat sa Japan, di ganun din dito, walang ipagkakaiba yun, sapagkat yung virus na yan, virus daw yung virus na yan, sabi ni Digong,
Eh yan eh, hindi naman nakikita natin yan eh. Oh, kung merong dumura dyan, naglagay ng laway dyan, nadikit yung laway niya, sipon niya riyan na merong COVID. Makikita mo ba yun? Yung naiwan dun yung coronavirus, kita ba yun? Hindi mo kita yun eh. Ang kalaban mo rito, invisible. At yan, kahit makita mo, mahawakan mo ba yan? Hindi mo mahawakan yan eh. Kasi, sasalin sa iyo yan. Pag ginawakan mo yan. Di ba? Kailangan yan, bombahin mo. Di ba? Puksain mo ng pamuksa. O ngayon, ano pa naging pagkakamali ng gobyerno? Yun, nagpatupad. Hindi pinag-aralan. Ngayon, medyo ika nga, siyempre, ang daming issue ngayon, saan natin dadalhin yung mga, kung sakasakaling maging outbreak yan. Dapat anticipated mo yun eh. Huwag mong anticipate na kahit meron kayong mga lockdown, may mga sarado lahat yan, hindi nakakalat. Paano? Katulad niya, sila Christopher De Leon na sinasabi, nagpositibo. Sino pa ba yung isa? Si Subiri. Pero yan pareho walang sintomas. Pareho walang sintomas. Pero nung magpa-test, siguro dapat magpa-testing sila ulit. Kasi baka mamaya yung ginawang testing sa kanila hindi accurate eh. Di ba? Oo. Iyon, para sa atin yun eh. Naalala ko tuloy si Erap. Dapat meron second opinion. Si Erap noon di ba, nagpagamot. Etong ubo ko na to, hindi ko COVID ito. Ito dati na eh. Kasi ninigarilyo tayo eh. Wala pa yung COVID na yan. Lagi talaga ako inuubo at lagi ako sinisipon. Ngayon, mga kaibigan, ito si Erap. Minsan nagpunta raw sa Amerika. Nagpa-check up siya sa doktor. Ngayon, pinatuwad si Erap. Tapos sinubad yung pantalon. Piningir ng doktor sa puwet si Erap napasigaw si Erap sa sakit Aray! Anya. Ganun. Masakit, sabi niya ganun. Masakit ba? Sige. Ano naman, ditinesting ng doktor. Sabi ng doktor negative. Diba? Talaga, negative. This time, you repeat. Sabi niya ganun. You repeat. Yung sa puwet? You repeat. Kanina nasaktan ka na Ba't ulitin pa natin, sabi ng doktor. Because I need the second opinion. Mga kaibigan, di ba? Ngayon, eto. Ang gobyerno natin, medyo tagilid tayo. Kaya tayo mga mamamayan, wala tayong magagawa kung hindi ikulong na rin natin yung sarili natin. Sumunod na lang tayo. Wala naman tayong pupuntahan Lahat yan, mangyayari yan Sumuway ka, mangyayari din yan. Di ba? Ang laban nga natin dito sa ganitong klase ng gobyerno natin, mga kaibigan, ang pinakalaban lang natin dito, alam nyo kung ano? Swertihan. Pag pinalad ka na malagpasan natin to dahil walang makapagsasabi sa atin Walang magaling ngayon. Walang makapangyarihan ngayon, walang makwarta ngayon. Nakita ninyo ang mga mayayaman, nagkakasakit niyan, mga kaibigan. Wala Wala tayong tatakasan. Isa lang ang pag-asa natin dito, yung itaas lang. Yan, diyan kayo dapat nakatingin. Diyan nyo ibigay ang pag-asa nyo. Yan, ito, leksyon na to malagpasan man natin itong krisis na ito sa buong mundo. Saan man kayo naroon. Saan man tayo naroon. Makalagpas man tayo dito, mga kaibigan. Sana maging leksyon ito sa mga mayayabang, sa mga walang hiya, masisiba sa kwarta. Hindi ba? Maging leksyon to. Kasi yung kwarta nyo, pag kinapitan ka niyan, hindi mo na alam kung gagaling ka pa o mamamatay ka na. Hindi ba? Wala nakakatiyak Hanggat walang gamot. Itong sinasabi natin kanina na tungkol sa Japan na naka-invent, meron na silang dati ng gamot pala na
ano dyan, yung, ano ba tawag mo rito, nakakagamot niyan, mga kaibigan. Pero ito, hindi pa kumpirmado rin natin. Walang official announcement. Di ba? Pero yung mga balitang ganyan, positive yan eh. Positive na balita yan, kaya makatutulong yan para kumalma tayo. Kasi yung stress, kapag ikaw, ako tatapatin ko kayo, mga kaibigan. Habang nandito ako sa bahay, ilang araw. Alam niyo naman, dati naman ako may sinisipon ako dati. Ako, alam ko pa kung paano ako sisipunin eh. Bago ako sipunin, sumasakit ang bato ko. Yan ang kasi may allergy ako sa sipon. May ubo ko dahil smoker's cup yan, mga kaibigan. Nasaan ba ako? Ito, yung inuubo ka, sinisipong ka. Hindi naman mo inuubo ka, sinisipong ka. Nabanggit naman na rin natin to sa nakaraan. Yan sintomas. Hindi totoo yan eh. Bakit si Subiri? Bakit si Christopher De Leon? Meron ding mga inubo. Nagpatingin sa doktor. Inubo, sinipon, nilagnat. Hindi naman daw corona. Wala sila, hindi sila positive. Negative ang nagresulta sa kanila. So, walang makapagsasabi. Dito ho, ngayon, lahat ng tao sa mundo ngayon, pantay-pantay na tayo. Ito lang yung mga... Kaya dapat ito matauhan itong mga walang ya eh. Pero imbis na matauhan, tuloy pa rin ang kawalang yaan eh. Pati ito, winawalang ya pa rin. Isipin ninyo, dyan sa Maynila, yung tarantadong pastor dyan, na congressman din, isipin ninyo, ang kapal ng mukha niyan, si Abante, tsaka yung anak, ang pangalan, Princess, konsehal naman sa Maynila. Ito yung ito yung papunta sana ng Saudi Arabia, hindi pinapunta ron, hindi pinapasok, hindi pinasakay ng aeroplano. Alam ba ninyo, trending sa social media yung larawan ng kanilang nilang mag-ama, na yung litrato nila na katulad nung ginagawa nilang panluloko tuwing eleksyon, di ba? Mamimigay, nandun yung poster, di ba? Eto, bumili yata sila ng galong-galon na alcohol para ipamigay sa kanilang mga constituent. Pero dinikita nila ng pagmumukha nilang mag-ama. At ang lalaki ng mga pangalan nila nandoon. Parang eleksyon ang ginawa ng mga walang yang ito. Isipin mo, wala makapagsabi kung ang sangkatauhan ngayon ay malilipol na o hindi. Wala makapagsabi yan eh. Mga kaibigan, nagagawa mo pa yan, naisip mo pang gawin yun. Hindi ka nalang mamigay, unang-una. Titiyakin natin, hindi naman nila pera yan eh. Di ba? Hindi nila pera yan eh. Pera din ng taong bayan yan eh. Pero gusto nila na pati dito sa ganitong klase ng kalamidad, mga kaibigan, gusto nila tumanaw ng utang na loob sa kanila, mga mahihirap na, lalo na yung walang mabili kahit may pambili. O kaya naman, talagang walang maipambibili. Pero kailangan din nila yun, mga kaibigan. Hindi ba? Gusto nila lahat yan tanawing utang na loob sa kanila para... pastor pa naturingan yan, kundi walang hiya yan, mga kaibigan. Matinong tao ba yan? Dito naman sa Las Piñas, baka kalain ninyo. Ito si Aguilar. Pinabura yung yung kumalat na video kanina. Nagpatawag pala ng mga tao yan dyan sa munisipyo, sa City Hall. Tapos namigay doon. Pinapunta mo lahat yung tao ron pinaku-quarantine yan. Siya pa nga unang-unang nagpatupad na walang lalabas ng Las Piñas. Dito ka lang sa Las Piñas. Siya unang-unang yan Pagkatas ginawa niya yung pinagsama-sama niya ron yung tao. Mga kaibigan.
Talagang, ewan ko, itong mga politikong ito. Ito naman si Kwan, si Abante, dinandun yung mukha niya ro sa galong-galon na Kwan. Alcohol. Hindi naman nabibigay ng tigi-tigisang galon yun. Magbubuhos lang ng tingko-konti yan. Kumuha kayo ng ano ro, ng, Kwan, ng lalagyan ninyo. Siguro yung ano, yung garapa. Garapa, ay maliliit na bote. O sasalinan nila ng konting alcohol, ang laki ng mukha nila ron, 'di ba? Baka sumunod na gawin ito yung face mask, magpagawa yan, nandun yung mukha nila. Kaya lahat ng tao magiging kamukha niya. Ang pangit nun, mga kaibigan. Di ba? Di lahat ng tao, pangit ngayon. Pagka nagsuot ng, lalo sa 6th District. Pag napunta ka sa 6th District, nagpagawa halimbawa itong si ano tawag mo? Si Abante, yung mag-ama. Nagpagawa ng face mask, tapos pinalagay yung litrato nila. May papangit. Di ba may mga sinusuot ngayon na yung sa mukha, yung mukha din ng nando, nakatawa, di ba? Mga nakaganon. Malay nyo, mapakinggan tayo ngayon ni Abante, magpagawa siya ng, pagawa kang face mask, lagay nyo yung mukha nyo mag-amaron, o kaya mukha mo ba? Para pumangit lahat ng taga Maynila. Maging kamukha mo lahat, Mariose po. Tayo, ito. Pagkukulang ng gobyerno, sabihin ko sa inyo, dito magkakaalaman talaga yun. Ang gobyerno, ang mga nasa gobyerno natin, nasanay sila na walang ginagawa. Nasanay sila sa pagpapatupad ng kung ano-ano na hindi nila pag-aaksaya ng panahon ang isang programa, ang isang project, nang hindi sila magkakapera. Kailan sa lahat ng gagawin nila, ang usapan lagi may pera. Nasanay lahat yan. Umpisa mo sa nasa taas hanggang dun sa nasa baba. Customs, immigration, lahat yan. Walang transaksyon dyan na hindi namagitan ay pera. Wala silang ginagawa. Sanay sila nung mga pabanjing-banjing lang. So ngayon, dumating itong isang malaking problema, lalo't hindi tayo nakahanda. Yung pagdedeklara ng China lang dito sa Pilipinas, yun na lang ang iniintay natin pwedeng mangyari. Na pagka yung ginawa nila, mga kaibigan, yun na lang Kasi nandito na sila lahat, di ba? Ngayon, doon sa gobyerno natin, bakit mali-mali ang mga implementasyon? Hindi maintindihan, malabo, ang dahil naguguluhan. At saka ngayon, naka-lockdown tayo, pero nakita nyo ba may nagdi-disinfect ba? Meron bang lumalabas ba yung mga bombero, yung mga tangke ng tubig para magbomba sa kapaligiran? O kaya may mga gamot na ini-spray para patayin yung, o kaya malipol yung mga mikrobyo, mga kaibigan? Wala. At tayong ginagawa. Kaya, sila, mga kaibigan, dito sa, ano tawag mo rito? Dito sa nangyayaring ito, sa atin, ang gobyerno, nasanay nang walang ginagawa. Ngayon, biglang-bigla itong problema, pumutok. Nataranta sila. Hindi nila alam ang gagawin. Kasi hindi sila marunong makinig sa tao. Lahat naman ng gustuhin nila, may magagawa ba tayo? Matagal ko na sinasabi, wala tayong magagawa. Kasi lahat ng gusto nito, ang pag-asa lang natin, matapos na lahat itong problemang ito, pagkatapos, bago dumating yung 2022, yun lang ang pagkakataon natin. Makapamili tayo ng panibagong liderato. Wala tayong naasahan dito. Ito na yung pinaka malaking pagsubok na hindi wala sa atin ang nakasisiguro
kung sino sa atin ang pagkatapos na dumaan itong salot na ito, buhay pa tayo. Ang nakababahala kasi sa kalagayan natin, hindi katulad, tingnan ninyo yung mga ginagawa sa ibang bansa. Nagla-lockdown sila, pero meron silang ginagawa. Dito wala, utos lang ng utos. Oy, military, punta kayo doon. O, dinando na sila. O, tingnan nyo, thermometer. Kung merong isipin mo, ang dami nun. Mas masahol pa sa EDSA nangyari. Hindi ba? Nangyari sa NLEX, nangyari sa dito, sa lahat ng expressway. Lalo ngayon, ang balita, sarado raw yung mga skyway. Ewan ko. Mga kaibigan, yung mga hindi muna dapat gawin, ginawa Sinabay-sabay Gusto akala nila sa pamamagitan ng pagsabay-sabay, biglain nila, sara na natin yan, wala na akala nila, malulunasan yung problema. Bakit tumataas yung bilang? Mga kaibigan, obserbahan nyo doon sa bilang ng tatamaan nitong sa atin after na ipatupad ng gobyerno lahat yung kanilang mga pinatupad ngayon, mga lockdown na yan, pagsasara sa lahat. Okay lang yan sa akin okay lang yan. Kung lahat ng yan sinimulang gawin noong wala pang pumuputok. Kasi kayo saksi, isang buwan at mahigit kalahati, na gabi-gabi natin binobomba sila, na kumilos na. Ang gawin natin pattern sa pagkilos natin, yung signal, yung hudyat, para tayo kumilos, yung ginawa sa Japan. Kasi sa Japan, nabigla sila Yun ang napansin natin doon Dahil biglang dumami. Sa Italy, ganun din, biglang dumami. Kaya lahat nung ginawa sa Italy, kita ninyo, too late the hero. Bakit? Kumalat na nag-lockdown nga sila, pero hindi nila inagapan. Inantay nila na magkaroon ng outbreak. Siguro, wala silang paniwala nila, dito nang galing sa China yan, malayo-layo yung kanila. Tayo pwedeng mauna. Hindi ba? Yung pa nga isa, kaya dapat una pang pinatupad yung mga suspension sa lahat. Pero hindi namang napakatagal. Diba? Hindi magiging matagal ang pagsuspinde kung inagapan. Wala Ito pang mga nasa gobyerno, hindi sanay sa niya yung ganyang calamity. Kung tutuusin ninyo itong nangyayari ngayon, paano nila tutugunan yan? Di wala nga tayong nababalitaan Kasama naman silang mamamatay din. Yung mga doktor na sinasabi sa inyo, di ba, walang nagbo-volunteer, tayong nababalitaan hanggang ngayon sa mga yan para tumulong sa ating mga kababayan, makipag-ugnayan, makipag-coordinate sa gobyerno. Wala wala tayong nakikitang ganyan na pagsisikap o yung initiative sa panig nitong mga manggagamot. Kasi ngayon sila kailangan natin, mga kaibigan, di ba? Ngayon, marami ang hindi makapagtatrabaho. Nung una rin, sinabi natin, kung ipatutupad yan, ang problema dyan, hindi siyempre, ikaw ang gobyerno. Yung problema, dapat alam mo solusyon lagi, o kaya pinag-iisipan mo lagi yung solusyon. Napakarami na nating mga tinalakay sa programa natin. Kung ang gobyerno lang nakinig, mga kaibigan, wala sanang gaanong magiging pangamba ang taong bayan. Wala sigurong gaanong pagkabahala sa panig ng taong bayan, mga kaibigan, anong nangyari? Naka-live pa ba tayo? Bakit bumaliktad na yun? Opo po dito.
Oh, naka-live naman ako dito. Bakit tayo nagkaroon ng ganyan? Hello po. Ha? Hello po. Oh. Mga kaibigan, ngayon, teka check lang ho natin yung ating signal dun sa ating impilan. Medyo nawala yata tayo dun eh. Ha? Ano sabi? Tuloy pa ba tayo? Ha? Okay. Tuloy naman yan eh. Ba't tatapusin mo? Ha? Sandali lang ho ha. Wait na. Hindi ko alam kung tayo'y naririnig pa. Baka ho pwede kayo magbigay ng feedback, mga kaibigan. Ngayon, ako naman nananawagan din sa ating mga kababayan. Wala ho tayong maasahan tulong, itaas lang eh. Yun lang ang pwedeng tumulong sa atin ngayon. O asahan natin. Walang iba, ha? Sila po yung nawalan. Ngayon, Sa tawag ko po. diretso ang aking live, ha? Pero dun sa TV, wala na ako. Sila po yung nawalan. Ha? Sila po yung... Isa sa matagal na ho nating sinasabi nung araw pa, yung ating food security. Wala tayo niyan. Sapagkat ngayon, maraming magugutom eh. Lalo na yung mga arawan ng trabaho na sinasabi nga natin, cluster by cluster. O halimbawa, pagdating dun sa mga pampasaherong sasakyan, patigil muna yan, ilang araw. Diba? Ang problema, kung patitigil mo yan, maraming magugutom. Bukod dun sa mga driver, kasi arawan ang kita niya, kung hindi sila magtatrabaho sa isang araw, wala rin silang kakainin ang kanilang pamilya sa isang araw. Dapat pinagandaan ng gobyerno yun. Hindi natin sinasabi yun para sa ano pa man, kundi dapat yun yung queuing yun yung signal yun yung hudyat para maisip ng gobyerno. O nga pala, no, paano yan pagka dapat paghandaan na natin o magdadala tayo ng pagkain sa kanila, di ba? Paano tatakbo yan, ha? Sila po yung wala. Oo. Dino-double check po nila. Oo. Wala pala tayo. Dito po, pero dito meron. Oo. Wala daw ho sa akin sa ating himpilan Paano yan? Makakabalik pa ba tayo? Inaayos daw po nila. Oo. Ngayon, ang sinasabi ko, mga kaibigan, wala tayong ginawa ang administrasyon Meron po, meron. patungkol dun sa sa food security. Di ba? Yung food security natin, hindi pinaghandaan ng administrasyon. Hindi tinulungan ng mga magsasaka na magtanim. Umasa itong kasalukuyang administrasyon sa importation. Di ba yung sinasabi namin yan dito sa programa natin? Kailangan nating tulungan ang sarili nating mga magsasaka. Kasi po, dadating ang sandali. Kung papaano, sabi pa nga natin, kung dumating ang sandali, na may mangyaring ganito, katulad to, nangyari. Ang sinasabi ko nga nun paano kung dumating ang sandali na hindi na tayo bigyan ng pagkain kasi kailangan nila. Kaysa pagbilan tayo ng pagkain, lalo ngayon, lockdown lahat ng bansa Di ba? Nagla-lockdown lahat ng bansa. Ano kakanin nung walang tanim? Ano kakanin nung walang produksyon? Siyempre, bibigay ba nila habang meron bang kalamidad
available ang bibilin mong pagkain sa kanila, eh syempre mag-hold sila ng kanilang sariling pagkain. 'Di ba? Para sa sarili nilang mamamayan. Yun, hindi nila ginawa yun eh, mga kaibigan eh. Ha? Oh, tagal na natin sinabi noon. Umasa sa importasyon ng bigas. Imbes na tinulungan yung ating mga magsasaka. Lahat na lang ng klase ng pagkain ay ang ginagawa ay ini-import natin. Kasi smuggling yun, may kita ron eh. Maraming makikinabang. Sabi ko nga sa inyo, pinakamalaking racket sa importasyon yung bigas. Kaya diniscourage pa nila yung mga magsasaka natin na magsipagtanim. Kabaliktaran ang ginawa ni Marcos, kaya huwag kayo maniniwala na ito, ginawa ni Marcos. Ginagamit niya lang si Marcos. Kasi alam niya na may mga tama at magagandang ginawa si Marcos. Nagka-cash in lang sila doon. Pero hindi totoo na pwede mo silang ikumpara kay Marcos. Tandaan nyo yan. Totoo lang. Di ba nung isang nakaraang linggo, may nagdating ang mga gulay. Pumarada yata dyan sila, mga sasakyan. Ipinarada nila yung kanilang gulay mula sa sa Mountain Province eh. Kasi nasisira na. Pinagbibili na nila kahit magkano para lang pagkakitaan ng konti. Ngayon, hindi sana mangyayari yun kung binawi nila yung food terminal na itinayo ni Marcos. Nakita ninyo, ang vision ni Marcos, napakaganda. Hindi nila kayang tumbasan eh. Ito, wala tayong nakitang naipagawa dito, kundi bunganga eh. Sa panahon ni Marcos, yung FTI, ano ginawa dyan? Di ba binenta yan sa mga nakarang administrasyon? Pinagbili. Sipin ninyo. Yung pinagawa ni Marcos talaga yun. Para ang tao, hindi magkulang sa pagkain. At yung mga produkto, hindi mabulok. Meron tayong imbakan ng napakalaking imbakan ng pagkain na hindi magugutom sana ang mga Pilipino. Lalo na kapag merong ganitong sitwasyon, mga kaibigan, na hindi mo alam kung kailan darating. Paano hindi kayo mga Diyos? Huwag niyo ipapalagay na wala. Dapat, lagi niyong ipapalagay, paano kung dumating yung ganun. Di ba? Katulad doon sa pagkain na sinasabi natin, yung bigas. Paano kung merong isang kalamidad o kamukha niya, nangyari yan? Siyempre, imbes na magbenta sila sa iyo ngayon ng bigas, pagbibilang ka ba nila ngayon ng bigas? Tanong ko sa iyo. Unahin nila muna yung sarili nila. Dahil wala nakakaalam kung hanggang kailan yan. Itong nangyayaring salot ngayon sa mundo na inimbento ng mga incheck, mga kaibigan. Sipin ninyo, ngayon, sinasabi niya may pagkain. Hanggang kailan yan? Gaano ba karami yung pagkakakitaan pa ng mga negosyante yan eh. Hindi katulad kay Marcos noon, di ba? Kinukwento nga namin sa inyo. For a while, pila ang bigas. Pagbibilang nga, meron pa nga may mais, di ko nga makain kahit maliit ako eh. May halong mais eh. Mabuti na lang ako, may mga kamag-anak kami sa probinsya, nakaalala sa amin. Dinalaw kami, dinalang kami ng bigas. Kung hindi kami makakakain ng bigas. Kasi noon eh, darating yung truck sa barangay. Papipilahin ako ng nanay ko. Bumili ka ng 3 kilo, ganyan, 2 kilo. Ayun pala, minsan may halong mais. Bibilin mo rin, pero isasayang mo, hindi naman makakain. Ngayon, sandali lang yun eh. Dahil dun sa programa ni Marcos na
Masagana 99. Pagkatapos nun, dumagsa ang bigas. Napakasasarap na bigas. Walang bukbok. Wala yun, di uso nung araw yung bukbok-bukbok. Nauso yung pag nung wala na si Marcos. Di ba pati nung nabalitaan niya ng ibang mga bansa dito sa Asia, nagpadala sila ng kanilang mga mamamayan para pag-aralan yung ginawa dito sa panahon ni Marcos. Nag-aral sila dyan sa Los Baños. Kamukat-mukat mo, nung wala na si Marcos, tayo na ngayon ang nag-i-import ng bigas. May bukbok pang kasama. Di ba? Paano? Malaking pagkakitaan. Sipin ninyo, metric tons ang pinag-uusapan dyan. Ilang milyong metric tons yan. Kumita lang sila ng magkano? Magkano sa isang metric ton? Sabihin mo na lang ilang libong dolyar. Milyong metric tons yan. Mga kaibigan, bakit hindi nila pipiliin na magpa-import na lang ng bigas kaysa tulungan ang sarili natin magsasaka? Yan ang mali natin, mga kaibigan. Pati yung pagkakabenta nung food terminal. Di ba? Maling-mali yun. Wala ngayon tayong pondo. Di ba? Kung yan, nangyari yan na meron tayong FTI, ang tao, walang ikababahala ang tao. Mapapakain ng gobyerno ang buong Pilipinas. Kayang pakiinis sa laki ng food terminal na yun. Naimbakan ng pagkain, hindi masisira ang pagkain dahil refrigerated yun. Mga kaibigan, may mga talaga ron na mga pagkain pag inilagay mo ron, kahit nabubulok, hindi siya masisira. Pwede mong itabi yung pagkain doon. Wala, binenta. Pinagkapirahan yan. Lahat dito gusto ibenta, mga kaibigan. Di ba nung una pa lang, pag-upo pa lang ni Presidente Duterte, ano sinasabi ko? Unahin mo yung kapakanan ng tao. Kundi pati yung mga ninuno niyan, dumakila sa'yo. Ano mga unahin mo? Hindi natin sinasabi na gawin mong maginhawa buhay ng mga Pilipino. Sabi natin, gawin mong magaang ang buhay ng Pilipino kamukha sa panahon ni Marcos. Wala yung mga water utilities. Tinan mo nangyari. Nakipag-away ka riyan, pinagmumura mo yan. Sabi, sasampalin. Nasampal ba? Hindi. Pinapupunta nga sa palasyo, di ba? At ngayon, nakikiusap siya, i-set aside na yung... Tama naman yung ginawa. Sana noon pa, hindi mo na ginawa yun. Kasi presidente ka eh. Hindi naman sinasabi presidente, dapat nagmumure. Dapat ang presidente, statesman. Hindi niya ako, ganito. Magbago ka. Baguhin mo yung sarili mo. Di ba? Wala. Yun nga sinasabi natin, kung ang lahat ng mga pinanukala natin, iminumungkahi na sa programan to, pinakinggan lang nila, hindi sila magkakamali mga kaibigan Kasi tayo, hindi naman ako namamartido Pumipili ako ng tao, kung sa inaakala ko dito nga, inakala ko Nagkamali na naman tayo ng inakala. Lahat naman tayo nagkakamali ng akala Di ba? Ganun naman lagi. Ngayon, ang mahirap para sa siraulo yan. Ang mahirap sa ang loko-loko, mas mabuti yung loko-loko na alam niya, loko-loko siya. Ang masama sa loko-loko, pag hindi niya alam na loko-loko siya. Yun ang masama, mga kaibigan. Bueno, balik tayo dito sa mga naging problema at iba pang mga issues patungkol nga dito. Ito sinasabi na ang balita daw, medyo may liwanag. Ito positive. Merong
inirekomenda ngayon, gobyerno ng China daw. China ang nagre-recommend. Hindi sila nakagawa. Gamitin daw yung gamot ng Fujifilm Global Flu Medicine. Ang pangalan ng gamot, yun yung gumawa ng gamot, Fujifilm Global Flu Medicine. Ang pangalan ng gamot, Avigan. Yan daw ay mabisang panlaban sa coronavirus infections. Ginawa raw yung gamot na yan noong 2014. Ha? Pero ito ay sinubukan laban sa coronavirus. Sinubukan ng mga Japanese. Wala rin daw side effects yung gamot. Sabi. At ayon daw sa testing na ginawa, bumuti ang kondisyon ng baga ng 91% ng mga pasyenteng nabigyan ng naturang gamot. Mga kaibigan, ang Avigan ay ibinibigay na sa mga coronavirus patients sa Japan simula pa raw noong Pebrero. Ang mga pasyenteng positibo sa COVID-19 ay nagnegatibo sa loob ng ilang araw matapos mabigyan ng Avigan. Ang Avigan ay inihanda na para sa ihahanda na para sa mass production ito. Ayan. Magandang balita yan para sa ating mga sa publiko. Ang problema na lang natin yung pambili. Kung sakasakali kung sakasakaling totoo na yan at makumpirma yan. Pero yan, hindi pa bang kumpirmado yung balitang yan? Wala tayong mapagtanungan tungkol dyan. Nakapagbibigay ito ng pagpapagaang sa ating kalooban. Ngayon, pinatutupad nga, lockdown, quarantine tayo sa bahay natin. Meron dyan official ng Maynila hindi lang tayo nakapag-broadcast nung Lunes dapat nung Lunes pa ito yung balita natin, itong isang konsyal na ito sa Maynila, lagi nagbababad sa, nagko-quarantine sa casino, mga kaibigan. Pinakita sa atin ng ating informante, kilala niyo ho ba ito? Sabi ko, kilala ko yan Dati ka akong konsyal yan, ngayon, opisyal na ng Manila City Hall sa administrasyon ni Yorme. Ganun ba? Kako sa... teka muna. Kasino ka ako ito Oo nga ho kaya nga ho tinatanong ko sa inyo saan bang kasino ito? Di tinuro niya sa akin kung saan kasino. Sinabi niya, diyan sa Paranaque. Nag-i-slot machine mga kaibigan sa kwento nitong ating informante, ayon sa kanya, malimit itong nagsusugal doon sa slot machine. At nakakatabi niya pa si kasabay pa niya lagi, si Philip Salvador. Ngayon, maswerte ka ako yung na yan, yung tarantadong yan. Bakit niya? Kako, di ba bawal magsugal sa ang opisyal ng gobyerno at saka mga empleyado? May batas yan Bawal yan talaga. Hindi lang sa panahon ngayon. Panahon ngayon, hindi lang na ipapatupad. Sa panahon ni Marcos pa yung batas na yun. Bawal ang magsugal sa mga empleyado. May presidential decree yan. At yan ay inamend, binago, pero yun pa rin yung batas, bawal pa rin. Doon sa panahon nung, ewan ko kung anong panahon na bago yun, basta yun proclamation yun, batas yun. Ngayon, bawal ka ako yan
Isip mo, hindi ba namukha ng mga security? Siguro nga hindi nila ganong namumukhaan. Kaya nakakapagsugal dito, pinapayagang magsugal. Ngayon, isipin ninyo kung kundi pinasara yan. Di ba nung huling broadcast natin, sinasabi natin bakit yung mga kasino, yan ang dapat isara unang-una Di ba? Lalo na dyan madalas yung mga incheck. At saka kahit yan, magkasakit ng COVID yan, magsusugal yan. Napakahirap. Yung sa batain ng tao nagsusugal, yan ang pinakamahirap Daig pa yata niyan yung nagsasyabu Mga kaibigan, pag na-addict sa sugal, mas lalong napakahirap awatin ang isang tao na nalulong sa pagsusugal kaysa sa droga. Yan ang totoo niyan hindi mabuti, hindi siya natsambahan dyan sa hindi tayo nakapunta ron para ituro siya. Kasi ilang araw pagkatapos na maibalita sa akin yan, yun na nga, nag-utos na itong gobyerno, tsaka lang nag-utos na ipasara na yung muna yung mga kasino. Tingnan niyo sa Macau. Yung Macau, napangalapit sa China. Inagapan nila ron ang prevention, mga kaibigan. Di ba? Hindi na sila nagpatumpik-tumpik. Ano ginawa nila? Voluntarily Kasi yung kasino nila ron, bali, gobyerno yun kasi doon sila kumikita although mga pribadong yan, pero ang kita niya, ang gobyerno nila, kumikita dyan lang sa kasino, wala naman sila ibang negosyo. Di ba? Kundi yung kasino. Kaya ang ginawa, voluntarily, itong mga may-ari ng kasino, operators, sinara nila. Nag-voluntary sila. Isara yung kasino. Di ba, binabalita ko pa sa inyo, merong araw, nagbubukas din sila later on. Pagkatapos, yung social distancing, doon pinatupad Umpisa Umpisa pa lang yun. Di ba, kinukwento ko sa inyo yung upuan. Di ba, magkakatabi yan, yung nagbabarahan ganon. Nung pinatupad nila yung social distancing, may bakante sa gitna. Kaya kita nyo, may balita pa ba kayo ngayon sa Macau kumakalat pa yung virus? Hindi na Isipin ninyo, ang lapit, China rin yan Ang lapit lang yan di ba, dapat yan ang unang dumami, di ba? Pati Hong Kong, inagapan din ng Hong Kong mas matindi pa nga ngayon sa Hong Kong kaysa sa Macau Bakit? Maagap sila ron. At saka, yung gobyerno nila, may tiwala sila. Kampante sila sa magagawa ng gobyerno nila. Dito hindi, lalo na kung pabago-bago. Pabago-bago yung sasabihin sa na patakaran. Maguguluhan ng tao, malilito ang taong bayan. Di ba katulad ng nangyayari ngayon? Dapat talaga ganun. Abangan natin kung talagang may katotohanan itong abigan na ito, itong gamot na ito, mga kaibigan. Yun nga palang konsihal na binabalita ko sa inyo, nagku-quarantine. May quarantine ang pinatutupad nun pero nagpupunta pa siya ron yung official na sitio na yan dating konsihal sa Maynila. Tawag nga nila dyan, ako rin nagbansag si Bungo. Kasi mukhang bungo Payat-payat nung araw niya, mukhang pasay na. Yung matay malamlam. Pero artistahin, itsura ho niyan May nagtanong sa akin, ano ba ho itsura niya? Napanood mo baka ako yung Lord of the Rings? May artista ka ako ron Sino ba ron? Sabi ko si Gollum. Yun ang kamukha nun mga kaibigan kaya ako nabansa nga bungo yan kasi noong mga panahon na yun wala pa si Gollum. Ngayon meron namang isa dahil dito sa COVID
COVID-19, inaway ng asawa niya pag uwi. Yung lalaki, inaway ng asawa niya, yung babae ang umaway pag uwi niya. Diba, sinuspindi na mga trabaho. At ang sabi, yung trabaho nyo, gawin nyo sa bahay nyo. Diba? O, sa bahay mo gagawin yung trabaho. Eh ngayon, umuwi itong lalaki. Eh doon pinagagawa sa bahay yung kanyang trabaho. Nagalit yung asawa niya. Alam niyo kung bakit? Ano ba trabaho ng lalaki? Eh, trabaho ng lalaki, imbalsamador. Dinala yung patay doon sa bahay. Mga kaibigan. O ngayon, asan ba tayo? Ito nga pala, may balita rin. Sinasabi dun sa mga matitigas ang ulo naman, na ayaw muna sumunod ako Kaya ako nandito ngayon. Wala tayo ngayon sa studio. Kasi naantay natin kung kailan tayo pwede, kung malinaw na lahat. Yan, persons authorized to go out during Luzon-wide lockdown. Luzon-wide lockdown aanin mo pa yung aanin mo pa yung ano tawag dito, yung checkpoint na bawat boundary ng lungsod may checkpoint kayo. Di na, Luzon di ba? Ang bantayan mo yung manggagaling ng Mindanao. Dito naman, baliwala lahat yung mga patuparan na ganyan mga ganyang policy. Yun lang yung pagbabawal sa flight ng mga eroplano, papasok at palabas. Hindi ba ang balita nga nakakapasok din ng mga Chekwa dito. May mga flight pala sa Ninoy Aquino International Airport Ang buong akala natin nakakapasok sila sa malalayong port. Kung dito pwede, di lalo doon sa malalayong port. Mga kaibigan, di ba? Ang dami nating port dito sa Maynila Airport, maging sa barko. Ang dami niyan pero pinapayagan, nagsisinungaling pa ito ba't yung pangit, Dati sabi natin, ang kasabihan, don't judge a book by its cover. Pero to mahuhusgahan mo yung aklat sa pabalat pa lang dahil ang pangit na di pangit pa ginagawa mga kaibigan sinungaling pa ito si Monreal, wala raw sakay na inchik yun, ang sakay daw ng mga Pilipino, Sus Mario Josep na ito talaga ako. Mga sinungaling pa, na kayo magsinungaling. Yan ang sinasabi natin, kahit anong gusto nilang mangyari, gagawin naman nila hindi pa yan. Hindi natin alam kung hanggang kailan ipatutupad yung mga pag-iigpit na ipagdasal na lang natin na yan talagang ginawa para dito, para sa pagsugpo lang talaga nitong salot na ito. At wag nang umabot pa ito kahit wala na yung salot, nandyan pa sila. Mga kaibigan, di ba? Yung mga checkpoint na yan, yung lilimitahan ng movements mo na nangyayari lang sa martial law. Actually, kung tutuusin mo sa bagay, wala namang masama, Hindi ko naman minamasama. Kaya lang, may nagsasabi kasi, yan na niyang curfew na pinatupad, masahol pa sa martial law kasi no martial law, ang curfew nagsisimula alas 12 ng hating gabi hanggang alas 5. Ngayon alas 8 ng gabi. Nagpatupad ni sila ng curfew. Bagay hindi ako apektado sa mga ganyan-ganyan dahil ako mabuti akong mamamayan. Marunong akong sumunod sa ipinatutupad ng pamahalaan hanggat magagawa natin. Huwag lang yung talagang hindi pwede. May mga bagay na hindi pwede.
Oh, di ba? Ganun lang yun eh. Yung talagang lagpas na. Eh dito, wala naman pwedeng lumagpas dito kasi kalamidad nga to, tsaka delikado talaga yan. Ang magagawa na lang natin, ito, sabihin natin kung ano yung dapat natin punahin sa pag-asa lang natin na baka pwede silang kumuha ng punto imbes na negatibo, kunin nila yung bilang positibo na makagawa ng solusyon doon sa sinasabi nating pinupuna nating problema. Pinupuna natin yung problema eh. Diba? O, para gumawa sila ng tamang solusyon. Kung sa bagay, dito magkakasubukan. Alam niyo ako, paniwala ko, kung makakasurvive pa tayo rito sa kalamidad na to pare-pareho, ang paniwala ko rito, mawawala ito hindi naman dahil sa kanila eh. Pero pagkatapos niya, halimbawa, nawala yan, natapos na yan, nagwakas na yung katarantaduhang yan, ha? Ang tiyak na maririnig nyo dyan, kanya-kanyang yabang yan, mga yan. Akala mo, sila nakapuksa dun sa COVID-19. Hindi, kasi hindi naman tayo may imbento ng gamot eh. Wala tayong kakayahang makaimbento ng gamot eh. Ha? Umiimbento niya yung mga ibang bansa. Walang may utang na loob yan. Pag niloob ng Diyos na matapos yan, matatapos yan. Oh, mga kaibigan, di ba ganun yun eh. Ako yun ang paniwala ko kasi parang sa ano yan eh. Kailangan mo talagang sumunod. Kamukha nung nakalimutan nga namin pag-usapan ni Peter eh. Si Peter di rin makalabas. At saka mas gusto ko ngayong mga sandaling ito, nagpapahinga siya. Kasi alam niyo naman, medyo mas may edad sa akin yun si Peter eh. Nakalimutan namin pag-usapan nung minsan, yung nangyari sa bayang Israel kasi mas kabisado ni Peter ang Biblia eh. Pero ito, marami naman nakakaalam din ito na parang itong nangyayari ngayon, salot eh. Na dinanas din nung araw ng mga sa Ehipto, di ba? Sa Egypt. Nagpadala ng salot ang Panginoon Diyos doon eh. Pero merong patakaran o tuntunin na binilin para hindi ka madamay sa salot. Diba? Kung napanood nyo yung Ten Commandments, nandun yun eh. Yung ang utos sa kanila nun eh, lagyan ng dugo yung kanilang yung labas ng kanilang pintuan ng kanilang mga bahay. Pinturahan nila ng dugo, tatakan nila para lagpasan ng salot. Kung hindi mo gagawin yun, hindi mo susundin yun, madadamay ka. Kaya ang ginawa, nilagyan nila. Ibig sabihin, may tuntunin lahat yan, maging sa panahon ng araw. Marami nagsasabi, ano ba itong nangyaring ito, saan ba talaga nanggaling yan? Di ba? China naman, wala naman ibang panggagalingan yan eh. Yun naman ang talagang nangyari. Kaya sila unang-unang doon sa kanila unang pumutok yan. Gagamitin nila raw yan ng may mga nagsasabi na talagang yan panlipol nila sa imbes na sa armas. Nag-imbes sila sa mga ganyang virus. Para sa ganon, bago naman nila pakawalan niya, may nagsasabi, bago yung virus na yan pag nagawa nila yan, meron na rin silang gamot para dyan. Inaantay lang daw nila na ito mga conspiracy theory lang ito. Pero hindi tayo dun eh. Ang pinaka mahalaga ron, saan ang galing yan? Sa kanila nang galing yan eh. Di ba? Tapos ito pa, yung pogo. Kung hindi pa talagang palala itong sitwasyon ngayon, hindi mapapatigil ang pogo dahil yung PAGCOR na unang i-announce na sinususpindi nila ang lahat ng mga ng mga casino, mga kaibigan. Mga casino. Pinasuspend ang operation ng PAGCOR.
Pero, dun sa order nila, hindi kasama ang mga pogo. Itong illegal na pogo, illegal pa man din yan. Kasi nung isang araw, bago yung suspension di ba, binanggit nga natin nung sa programa natin, ba't hindi nyo suspindihin yung casino? Oh. Eh ngayon, after a few days, yun, sinuspindi raw ng PAGCOR. Paano hindi nila suspindihin? Lumalala na ang sitwasyon, tsaka lang sitwasyon. Mas importante sa kanila pera. Katunayan dun sa statement na ipapasara yung mga yung mga casino muna, pansamantala, sinasabi agad kung gaano kalaking pera daw ang malulugi. Given na yan lugi. Lahat ngayon, walang hindi malulugi ngayon. Lalo-lalo na kawawa dito yung mga kanina nabanggit natin, yung mga arawan ng kinikita. Maraming pagkatapos niyan, hindi mo alam kung may mga trabaho pa ulit yan. Di ba? Yung mga namamasukan. Wala nakakatiyak dito Given na lahat ngayon. Ang pinaka-importante ngayon, survival. Yun ang importante ngayon. Alam mo, pinagsasabi mga walang hiya talaga ito, masisiba sa kwarta Di ba? Kwarta pa rin. Kung malugi, talaga malulugi lahat. Di ba? Pero doon sa order nila, hindi kasama yung pogo. Papayagan, kaya pwedeng sipin mo, may pinapatupad na curfew sila exempted. Illegal pa ginagawa nila. Anong klaseng mga pagpapatupad na siya? Yan, sabit sila dyan nung una. Kailan nila sinama pogo? Ngayon lang in-announce Ang nag-announce yung Carlo Nograles, di ba? Ngayon, kanina nadaanan ko sa lugar namin. Nagbababa ng mga bagong computer. Yung mga nanunuluyan dun sa subdivision. Building. Puro nakatira incheck. Mga kaibigan. Ibig sabihin, residential area, gagawin na nilang pogo. Kahit sila suspendido, yung kanilang operation, gagawin nila sa residential. Teka muna, di ba walang yan na yan sobra? Yan ang sinasabi natin, may mga walang yaring Pilipino na kumita lang ng pera. Lahat gagawin kahit makapirwisyo sa komunidad Sila lang naman ang makikinabang doon. Bakit nila pahihintulutan yon? Ito siguro, yung sinasabing, yung trabaho pwede mong gawin sa bahay. Hindi, residential ito Unang-una, hindi naman sila resident dito Mga foreigner kayo Foreigner yan Bakit nyo pinapayagan? In the first place, illegal yan. Pumapayagan nyo yung presidente Yan ang sinasabi natin. Sa batas. Pagka illegal, huwag ka sumunod. Di ba dapat yun ang ginagawa ng Armed Forces of the Philippines? Pagka alam nyong labag sa batas, mga nga ni ibang bansa, tungkulin ninyo sinumpaan, ipagtatanggol ninyo ang bansa natin. Di ba, usually naman, yun naman ang talagang trabaho na yun Talagang normal na trabaho ng AFP alamin nila kung sino yung mga posibleng panganib sa seguridad ng Pilipinas. Kinukwento nga sa inyo. Yang incheck, communist yan Yung Russia, communist. Incheck, communist. Nung araw, napunta ako sa Japan, dinalo yung isang employer namin dati. Principal namin dati, hindi employer, principal.
ng mga, di ba nabanggit ko yun? O, pinasyalan ko yung club niya, pinapunta niya ako ron. Sabi niya, yan na ngayon, hindi na ako kumukuha ng Pilipino, kinukuha ko inchik. Kailan to? 90s ito ha. Early 90s siguro, mga, o mid-90s, 95 siguro. Sabi niya, yan ang mga kinukuha ko. Inchik. Kasi sa Pilipino, daming requirements na hinihingi ng gobyerno nyo. Paiba-iba. Tsaka ang laki na ng magagastos. Eh dito, madali. Pero ito na pag-alaman ko kasi marami na ring Russian nun sa Japan Mga babae. Babae. Napag-alaman ko, bawat grupo, yung mga inchik, diba, isang dance group yan, di ba? Isa sa kanila, dahil communist country sila, pinayagan sila makapagtrabaho sa ibang bansa. Isa sa kanilang grupo, ang nagre-report sa kanilang gobyerno, ang inaatasan ng gobyerno, na i-report yung mga activities nila o siguro kung ano pa yung laging may kasamang intelligence Di ba? Yan yung sinasabi ni Senator Lacson nung minsan na mga 2 or 3,000 na ang balita na People's Liberation Army ng Inchik ang nandito sa Pilipinas. At nangyari nga yung barilan doon sa Makati. Kung saan yung mga suspect na inchik nakuha ng identification card na sila'y nasa military service ng China. Pero later on sinasabi nung pulis dyan sa Makati na fake daw yung ID. Ano yan, nagpapagawa sila sa Claro Emerito ng ID. Kalokohan yung mga pinagsasabi ninyo. Yan ang epekto ng mga pinaggaga. Iyan, hindi nga natin alam kung kailan, isa na lang ang iniintay natin. Magdeklara yung mga yan na under, ano na tayo, Chinese regime o rehimen. Kasi yung invasion nandito na mga kaibigan. Deklarasyon pa lang na opisyal ang wala. Sipin niya nung panahon ng gera, di ba, paulit-ulit natin kinukwento para malaman nitong mga kabataan na siguro hindi sila nakwentuhan ng magulang nila ng ganyan. Anong araw, ibang sitwasyon. Nagpadala rin dito mga Japanese ng intelligence sila, ng mga military. Inanay nga, kinukwento niya, bumibili siya ng halo-halo, Malaysia, sa Japanese. Mag-asawa. Nakasando na nga lang daw yung hapon. Siyempre, mainit dito. Nung ideklara ang gera, yun pala yun Colonel ng hapon ng Japanese Imperial Army. Hindi ba? Ngayon, eto, hindi mo malaman kung saan sila kumukuha ng baril. Baka mamaya lahat sila may mga armas na hindi natin alam. Bakit siya walang mga naglalakas ng loob na inspeksyonin ng mga otoridad? Diba? Wala na Talagang ang mga opisyal natin, mapa local, mapa police, mapa national government, mga kaibigan, wala nang pakialam sa mga taong ito. At kahit sila gumawa ng paglabag sa batas,
tulad niyang Pogo, protektado sila. Wala nga nakakaalam sa atin kung yung mga, yung mga naaresto sa krimen, ano nangyari sa mga kaso nila? Sila ba nagpatuloy? O nagpatuloy ba yung kaso laban sa kanila? Ano yung status ng mga ito? O, yan sinasabi ko sa inyo. Nakakabahala ho yan. Kasi ito na yung tamang pagkakataon eh. Itong krisis na to, na ipakita, akala siguro ng gobyerno, nitingnan nila, ina-assess nila yan. Sumusunod naman pala, madali naman pala takutin itong mga mamamayan eh. So kung sakasakaling singilin na ako nitong China, kami na magpapatakbo ng gobyerno nyo. Magtatalaga na lang kami ng leader na mamumuno sa inyo. Parang nung panahon ng Hapon, pansamantalang ginawang presidente si Laurel, di ba? In-appoint na presidente. Siguro, kung ngayon mangyayari yan, sa kanila rin hanay ng pamilya nila manggagaling ang presidente. Sino? Si Bongo. Kasi, hindi ho ba? Hindi nyo ba naisip yun? Ang tanong ko paano? Kung yan ang mangyari, mga kaibigan. Ngayon, makikita naman ninyo na papunta tayo dyan. Bakit to? Kasi yung ng Pogo, inamin na ni Presidente Duterte illegal eh. Bakit? Paano niya inamin? Nananawagan siya sa Kongreso na magpasa raw ng batas para maging legal yung Pogo. O di ibig sabihin alam niyang illegal from the very start. Pero ang katwiran niya, we are not justifying it. Hindi niya raw binibigyan ng katwiran o gina-justify. We are just saying that it is allowed because we need funds. Pinapayagan daw yun na kailangan ng pondo. Di ba? Di ibig sabihin alam niya, labag sa batas. Kaya siya nananawagan sa Kongreso na magpasa ng batas upang maging legal yung Pogo. Ngayon, paano? Kung merong gago, paano? Magpanukalang batas na gawin legal yung droga, yung illegal na droga. Kasi ang katwiran niya, we need funds. Ibig sabihin, basta pagkakapirahan, payagan mo ang illegal na mapagkakapirahan. Yun pala naman paano kung yung siraulo na congressman, mga mambabatas, lalo pa merong mga kumukundina sa laban sa human rights violation. Paano kung sabihin nila, di gawin na rin natin legal yung droga? Ang laki ng pera dyan kung sabihin nila, ilang tao lang kumikita, yumayaman dyan di gawin natin legal yan. Para yung kita niyan, pumasok sa gobyerno. Papayag ba si Presidente Duterte kung gano'n? May kasabihan anything that is immoral is illegal. Halos ito. Sabi ko nga sa inyo mabuti sana kung illegal na yan, ganyan, illegal. Tumatakbo illegal. Paano? Kung sa katotohanan pala, yung mga Pogo,
talagang front lamang ng Chinese government. Justification lamang ng pagpasok ng sangkaterbang inchik dito. Para sa lubusang pananakop nila sa ating bansa. Paano kung gano'n? Hindi ba? Oh. Yun po hindi lahat ng pera na pwedeng pagkakitaan, pwedeng gawa ng batas. O kaya konsintihin ng gobyerno na mamayagpag. Yung Cara Cruz lang yun. Di ba pinagbabawal yun? Di ba? Bingo. Bawal yan pag ginawa mo yun sa labas bawal yan Ginawa mo sugal. Mabuti kung sa bahay lang kayo lang. Pag ginawa mo yan doon sa labas, bawal yan. Sugal yan Minsan nga, di ba? Sino ba yung meron daw sugalan daw doon sa bahay. Sa loob ng bahay Nung eleksyon to para magkaroon ng katwirang benggahin yung kalaban sa politika dyan sa Quezon City. Di ba? Sugal. Yun ang pinag-usapan, sugal. Yan po Ang nakakatakot dyan, taktikang pusit lang yung pogo. Lahat ng building na tinatayo, sip mo na itayo. Ano nasa loob niya? Labang armas dyan. Diba kinukwento ko sa inyo, nung lumindol, napadaan ako dyan, Makapagal, Rose Boulevard, Makati. Sa labas lahat ng tao, puro inchik yun, ang kapal. Ilan yun? Dito sa kanan, side, kaliwan side, magkabila, ganun din. Kabilang karsada. Ang kapal ng puro inchik. Ganyan sila karami, milyon-milyon. At ngayon, patuloy na pumapasok sa bansa natin. Kahit merong travel ban. Anong klase ho yan, mga kaibigan? Yung mga Pilipino, hindi pwedeng makalabas. Di ba? Pero sila kakapasok. Samantalang sa buong mundo sinaran silang lahat At ngayon, sa buong mundo ngayon, mapapansin nyo, kanya-kanyang bansa na lang Hindi na pumasok dito. Wala na rin muna lalabas sa atin. Dito na muna tayo. Ganun na ngayon kung tutuusin ninyo. Hindi na lang China at ibang bansa para makaiwas dito sa pagkalat ito. Tayo nagpapapasok. Sipin ninyo yan, mga kaibigan. Paano kung isang araw, magising na lang tayo na wala na pala tayong sariling gobyerno? Parang yung nangyari nung World War II. Paano kung magising ka isang araw, gano'n na lang? Tsaka ka magsisisi? Wala tayong ginawa. Nakakatakot yan, mga kaibigan. Kung kumpara nun sa panahon ng Hapon, yung panahon ng Hapon hindi na paghandaan. Ito nakikita mo Pwede mong paghandaan Pwede maghanda ang mga Pilipino at dapat ang mga Pilipino manindigan. Tumindig ka. Magmasid ka, magmatsyag ka, makiramdam ka. Hindi po pwedeng ganyan lang yan. In the first place, kumpormiso lang nila yan Bakit ka papayag na ikumpormiso ka niya para gawin kang prostitute nitong mga dayuhang ito? Para pagharian tayo pasusunurin yan.
sa kagustuhan nila. Pagka yan, opisyal na diniklara nila. Oh. Sino ba nakikipag-conformation dyan? May pagsang-ayon ba nating mga Pilipino yan? Pero wala eh. Ito ngayon ang ginagamit nilang barometro. Kung hanggang saan nila pwedeng takutin ang mga Pilipino na sumunod. Eh dito naman talagang susunod ka rito kasi pare-pareho naman tayo dito. Pantay-pantay naman eh. Kahit sila eh. Kahit silang mga nasa hindi po makakaiwas dito sa sakit na ito. Sabi ko nga sa inyo, swertihan ito. Oh, di ba? Swertihan ito. Congratulations kung mapagtagumpayan natin to hanggang sa wala na yang salot na yan dito sa mundo. Wala ka naman pwedeng puntahan ngayon eh. Di ba yung mga isasabing positive sila, Christopher De Leon, Mig Subiri, wala silang history ng travel history na bansang napuntahan na meron niya. Wala eh. Kasi ngayon, wala kang pagtataguan. Kaya lamang yung iba, bumabalik na rin kung saan sila nanggaling. Siyempre, katulad ko rin. Katulad ninyo. Diba ako, may anak ako nasa malayo. Sabi ko, umuwi ka na. Inuwi ko na dito. Mas maganda yung buo yung pamilya nyo. Na haharapin ninyo itong pagsubok na ito. Kasama mo ang buong pamilya mo. Di ba? Automatic na yun eh. Ang ginagawa lang nila, patakaran yung dapat organisado. Natatawa ako, media, kukuha pa ng accreditation. Naisip nyo pa yung accreditation na yan. Ha? Malilipol na mundo, accreditation ba sinasabi ninyo? Sipin ninyo yan. Sa mga ganitong crisis, ala na yan eh. Dapat nga kayo pa ang nagpupunta sa mga nasa media o kung sino man yung gusto nyo i-accredit para hindi lalong dumami. Di ba? Kayo na nag-uutos dapat. Pumunta ron. O, lumapit sa media. Eh wala eh. Baliktad eh. Pinahihirap nyo. Gusto mo lang umepal eh. Ito pa isa, tingnan ninyo. May tanong. Kakayanin ba ng mga ospital natin ang bilang, kung sakali lumaki ang bilang ng mga dapat ma-confine sa ospital? Yan tanong natin. Diyan maalala natin ngayon, tama si Mayor Alfredo Lim doon sa kanyang pinagawa na bawat distrito ay nilagyan niya ng ospital. Siya lang ang tanging nakagawa niyan. Sipin mo, ang Maynila lang sa buong Pilipinas, ang lungsod na merong 6 na pampublikong ospital. Ang hindi lang natin alam kung nagpapangsyon yan. Sa panahon ni Erap, di ba, ginawang pinrivatize yan dahil naniningil sila. Wala kang dapat bayaran dyan dahil lahat ng doktor dyan, lahat ng nagtatrabaho sa ospital na yan, sumusweldo yan sa Manila City Hall eh. May pondo yan eh, para sa sweldo nila. Ba't ka maniningil dyan? Eh, public hospital yan. Pag naningil ka, hindi public yun, private yun. Oh. Tama si Mayor Lim eh. Wala naman nakapagpagawa niya. O, nasan ngayon yung mga center? Pinagmamalaki nila. Asan? Mapapakinabangan ba ngayon yung center? Hindi mo pwedeng gawing quarantine yan eh. Kita na ninyo. Ospital. Dapat ang ospital, lahat ng lungsod meron. Dagdag na ospital. Hindi lang isa. Dapat yan, marami yan. Kesa yung sasagutin, universal healthcare, nanakawin lang ang pondo dyan eh.
Mga kaibigan hindi papakinabangan ng tao yan. Taga nyo sa bato yan. Pero kung ospital, maraming makakapagtrabaho dito. Hindi na sila aalis, mga nurse, mga doktor. Paano? May maraming ospital. Pwede silang magtrabaho. Available ang trabaho. Yun ang talagang dapat. Magpatakbo ng ospital ang mga... Kasi ang gusto ngayon sa pribado. Parang restaurant ang ginagawa nitong mga pribadong ospital. Binibili yung mga public hospital para mawalan sila ng kompetensya, para hawak nila ang buhay ng tao. Pinakamasama yan, yung i-privatize mo yung ospital. Wala lalong matatakbuhan ng tao pag yan ang ginawa mo. Lalo na sa dami ng sakit ngayon, nakita ninyo yan. Ayan pa, Ito naman si Sarah. Ang yabang-yabang na ito, mga kaibigan. Akalain ninyo, pinagbantaan yung Iglesia ni Cristo na nakakasuhan, mga kaibigan, kapag hindi sumunod. Alam nyo, kung meron pinakamadaling pasunurin na tao sa Pilipinas, yan yung Iglesia ni Cristo. Yan ang pinakamadaling pasunurin. Yan lang naman ang reliyon dito sa Pilipinas na organisado magsabi kayo sa akin, anong relihiyon dito sa Pilipinas ang makakapareho sa pagiging organisado ng Iglesia ni Cristo? Meron ba? Wala. Alam mo, nagyayabang si Sara Duterte na papahuli, kakasuhan, pag daw sumuway doon sa utos. Pinagsabihan na raw. Gusto niya kasi kundesa style. Hari-harian, Pag sinabi niya, ngayon din. Yan ang gusto niya palabasin Mga kaibigan, nuknukan din ng hambog tong Tapos gusto maging presidente, mga kaibigan. Hindi ka na magiging presidente kung eleksyon ang gagawin. Sigurado na yan. Sa ginawa mong yan, naku. Tatay mo, ba't ba nanalo yung tatay mo? Hindi mo sabihin, baliwala yung boto ng tatay mo. Yung botong nakuha ng tatay mo. Yun mga kaibigan, kayo na ang bahala, Tsaka na natin itutuloy yan. Dahil